Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at taga-suporta sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Ang kwentong aking ibabahagi ay nangyari taong 1994. Dalawa po kami ng kapatid kong si Leo ang nakaranas ng nakakakilabot na karanasang hinding-hindi po namin makakalimutan. Naging kahindik-hindik ang pangyayari nang masaksihan namin ang pagkamatay ng mga magulang namin mula sa kamay ng mga aswang na dalag. Yun po ang dahilan kung bakit naging manunugis kami ng mga aswang. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Ador. At ito ang aking kwento. Kuya, bakit kaya wala pa si nanay at tatay? Baka tinatapos lang nilang trabaho nila sa kaingin. Kaya kumain ka na dyan, sige na. Mamaya lang baka nandito na din sila. Pero Kuya Ador, ngayon lang nangyari ito sa kanila. Kinakabahan ako. Bakit ka naman kakabahan? Pambihira ka. Wala namang mangyayaring masama kina nanay at tatay. Iba kasi ngayon, kuya. Dati kasi alas 4 pa lang ng hapon, nandito na sila. Pero ngayon, alas 7 na ng gabi, wala pa rin sila. Ano ka ba? Kung ano iniisip mo, pati tuloy ako kinakabahan na rin Ang mabuti pa, ipagdasal na lang natin na walang mangyaring masama sa kanila. Sana nga, kuya. Wala, sige na, kumain ka na dyan. Paano ka, kuya? Hindi ka ba kakain? Hindi na. Nawalan na kasi ako ng ganang kumain dahil sa mga pinagsasabi mo Kasalanan mo kasi. Pinagmasdan ko na lang ang sunod-sunod na pagsubo ng kanin ng kapatid kong si Leo. Bakas sa mukha niya ang matinding pag-aalala para sa mga magulang namin. Tama naman ang mga sinabi nito. Dahil ngayon lang nangyari ang bagay na ito sa kanila. Kinabahan ako, lalo pa, at maraming bali-balita ang kumakalat sa baryo namin tungkol sa mga taong bigla na lamang nawawala at hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita. Ayokong dumating ang araw na ang mga magulang naman namin ang mapunta sa ganong kalagayan. Hindi ako nagpahalata sa kapatid ko na masama na rin ang iniisip ko. Upang makaiwas, tumayo ako at lumapit sa pintuan. Tumanaw ako sa labas ng bahay kung saan ay kalat na ang dilim sa paligid. Kuya, anong iniisip mo? Ano pa ba? Di yung sinabi mo kanina. Kita mo na? Nag-aalala ka rin sa kanila, no? Kasalanan mo to Imbis na hindi ako nag-aalala Ay nako, ewan. Kung ano kasing lumalabas dyan sa bibig mo Kasi naman, kuya bigla talaga akong kinabahan. Bawas-bawasan mo kasi ang pag-iisip sa mga negatibong bagay. Yung mga positibo lang ang isipin mo. Bakit ba, kuya? Sinasabi ko lang naman kung ano yung nararamdaman ko Kanina pa kasi ako kinakabahan. Kung alam ko lang kung saan sila nagtatrabaho, baka ako na nga mismo magalap sa kanila Ay nako, pambihira naman talaga, oo. Sige na nga, ako na. Ako na susundo sa kanila. Talaga, kuya? Oo na. Kaya maiwan ka muna rito sa bahay Asikasuhin mo na lang ang pinagkainan mo. Itabi mo ang ulam at baka kainin ng pusa. Opo, kuya. Pero kuya, ano sana gusto ko sana sumama? Wag na. Walang maiiwan dito sa bahay Sige na nga. Basta kuya, bilisan mo lang dun Oo. Tsaka wag kang susunod Tatamaan ka talaga sa akin. Opo, kuya. Mag-iingat ka Isang tango ang itinugon ko sa sinabing yon ng kapatid ko. Maya-maya pa, kinuha ko ang itak na nakasabit sa dingding sa likod ng pinto namin. Pero, nang itatali ko na,
Ang kaluban nun sa bewang ko, bigla kong narinig ang boses ng mga magulang namin sa labas ng bahay. Malayo pa lang, sumisigaw na sila. Tulong, yun ang salitang narinig ko. Habang tinatawag nila ang mga pangalan namin, sabay kaming napasilip ni Leo sa pintuan at mula nga sa kinatatayuan namin ay nakita naming humahangos ang mga ito sa pagtakbo. Kuya, nandito na sila nanay at tatay. Yes, salamat naman. Pero kuya, tignan mo. Bakit kaya sila nagmamadali? Para bang may humahabol sa kanila? Pero wala naman akong nakikita. Ano bang pinagsasabi mo, Leo? Baka humihingi lang sila ng tulong dahil madilim sa bahagi ng kinaroroonan nila. Baka kailangan nila ng ilaw. Hindi kuya. Ayun o. Si tatay. Halos silayin niya ang kamay ni nanay dahil sa pagmamadali. Hindi ako nakatiis na hindi tignan ang kinaroroonan ng mga magulang namin. Nakita kong tumatakbo nga sila papalapit sa bahay namin. Pagsapit nila sa kinaroroonan namin ni Leo, halos masira ang pinto namin sa biglang pagsara ni Tatay Ignacio. Si Nanay Milin naman nanginginig ang kanyang mga kamay nang hawakan niya ang mga braso namin. Namumutla ang labi niya at hinahabol niya ang sarili niyang hininga na para bang matagal na silang tumatakbo ni Tatay. Nay, ano po nangyari sa inyo ni Tatay? Sinabi ni Nanay na bilisan daw naming magtago sa ilalim ng katre at kahit na ano daw ang mangyari ay wag na wag kaming lalabas doon. Umiiyak si Nanay at panay ang yakap niya sa amin. Paulit-ulit niyang sinasabi na mahal niya raw kami ni Leo. Sa pagkakataong yun, bigla na akong kinabahan. Para bang nagpapaalam na siya sa amin. Kaya naman, nagtanong ulit ako sa kanya dahil naguguluhan ako sa mga ikinikilos nila ni Tatay. Nay, bakit po kami magtatago sa ilalim ng katre? Ano po ba nangyayari sa inyo, Nay? Siya nga naman po, Nay. Tsaka si tatay, bakit po inarangan niya po ng kahoy ang mga bintana? Inawat ni Nanay ang iba pang sasabihin ni Leo. Sinabi niya sa amin na wala na raw oras para magpaliwanag. Sundin na lang daw namin ang utos niya. Maya-maya pa, si Tatay naman ang lumapit sa amin. Humingi raw kami ng tulong kay Ninong Fred. Kung sakali raw na may mangyaring masama sa kanila, ay sa kaibigan niya raw kami lumapit. Ano po ba kasing dahilan at nagkakaganyan po kayo, Nay? Tatay! Si Tatay ang sumagot. Sinabi niya na meron daw silang nakitang mga aswang na pumatay sa lalaki kanina. Sa kasamaang palad, nakita raw sila ng mga aswang na yon at ngayon nga ay hinahabol sila. Sinikap daw nila na mailigaw ang mga nilalang na humahabol sa kanila. Pero mabibilis daw tumakbo ang mga aswang kesa naman daw mamatay sila nang hindi kami nakikita. Kaya nagmamadali silang umuwi para magpaalam. Tay, wala pong mangyayaring masama sa inyo. Lalaban po tayo. Huwag po kayo matakot sa mga aswang. Ngunit sumigaw ng malakas si Tatay. Kaya tumigil sa pagsasalita ang nakababata kong kapatid na si Leo. Sinabi ni Tatay na wala silang laban sa mga aswang na humahabol sa kanila dahil lubhang malalakas ang mga ito. Tanging si Ninong Fred lang daw ang makakatalo sa kanila dahil isa raw manunugis ng aswang ang kaibigan niya at may kasanayan pagdating sa pakikipaglaban sa mga kampon ng kadiliman. Magsasalita pa sana ulit si Leo nang bigla kaming natigilan nang may biglang kumaluskos sa labas ng bahay namin. Tay, tumakas na lang po tayo. Tara na po! Nay! Umiling si Tatay. Kahit saan daw kami magtago, ay mahahanap at mahahanap pa rin daw kami
ng mga aswang. Isa pa, huli na raw para tumakas dahil napapalibutan na ng mga aswang ang bahay namin. Maya-maya pa, hiniklas niya ang mga braso namin ni Leo at dinala niya kami sa loob ng silid namin. Itinulak niya kami na pumasok sa ilalim ng katre. Nakiusap si tatay na huwag kaming tumutol sa gusto nilang mangyari ni nanay. Handa raw silang mamatay, alang-alang sa kaligtasan namin. Kahit naguguluhan kami ng mga oras na yon, sumunod kami sa utos nila. Hinayaan naming harapin nilang mag-asawa ang mga nilalang sa labas ng bahay. Maya-maya pa, dali-daling kumuha ng asin sa kusina si nanay at isinaboy niya yon sa ilalim ng katreng pinagtataguan namin ni Leo. Halos mabingi ako sa malakas na tibok ng puso ko, lalo na nang kumuha si tatay ng itak at mahigpit na hinawakan yon. Kuya, natatakot ako. Baka mapahamak si nanay at tatay. Magdasal na lang tayo na walang mangyayaring masama sa kanila, Leo. Pinutol ng malakas na kutkot sa dingding ang mga sasabihin ko. Kasunod ng pag-atras ni nanay at tatay habang nakatingin sila sa pintuan. Si nanay na nakakapit sa braso ni tatay ay panay ang sulyap sa amin. Naisip ko, bakit hindi na lang sila magtago kasama namin? Hindi ko naiintindihan kung bakit mas pinili nilang harapin ang mga aswang kung pwede naman silang magtago na lang. Pagkalipas ng 5 minuto, dumagundong ang pagpalandra ng pinto sa loob ng bahay namin. Kasunod ng pagkawasak ng mga bintana. Pumasok ang mga nilalang na may matutulis na tenga at ang mga kuko sa daliri ay singtutulis ng patalim. Mahaba din ang kanilang ilong na parabang karit at lumilikha sila ng huni na parabang sa mangkukulam. Humigpit ang kapit ko sa kamay ni Leo, lalo na nang inatake ni tatay ng taga ang isang aswang na unang pumasok sa loob ng bahay namin. Pero tinamaan sa balikat si tatay ng kagat ng aswang. Napasigaw siya sa labis na sakit. Tinulungan siya ni nanay, pero maging ito ay inatake rin ng kagat sa dibdib. Sabay silang bumagsak sa sahig. Kahit nakahiga na sila, sinikap pa rin nilang lumaban sa mga ito gamit ang kanilang kamay at paa. Ngunit sadyang malalakas ang mga aswang, kaya wala rin silang nagawa. Gusto ko nang lumabas sa pinagtataguan namin para tulungan sila. Ngunit naisip ko na baka pati si Leo ay mapahamak din. Siguraduhin ninyo na walang ibang makakakita sa gagawin natin sa kanila. Huwag kayong mag-iiwan ng bakas. Hanggat maaari, kailangan mailihim sa kapatid ko ang pagpatay sa kanila. Walang tigil sa pag-angil at pagtawa ang ginawa ng aswang na nagsalita kanina. Tumulo sa saig ang malapot niyang laway na may bahid pa nga ng dugo. Pagkatapos, yumuko siya at walang awa niyang winakwak ang tiyan ng nanay ko gamit ang matutulis niyang mga kuko. Nagkikikisay ang katawan ni nanay habang hinuhugot ng aswang ang lamang loob nito. Nakatingin sa amin si nanay at kitang-kita ko ang pagsuka niya ng dugo. Pagkatapos, kinagat ng aswang ang daliri ni nanay. Saka sinipsip ang dugo nito. Halos hindi ko magawang tignan kung paanong pinatay si nanay. Para akong mababaliw ng mga sandaling yon. Si tatay naman ay pinagtulungan ng mga aswang na lantakan ang kanyang laman loob. Akala namin ang paglantak lang sa kanilang laman loob ang makikita namin ni Leo. Yung pala, dudukutin din ang kanilang mga mata
saka inilagay sa garapong hawak ng pinuno ng mga aswang. Nakita kong isinilid niya yon sa kanyang bulsa. Sa pagkakataong yon, halos mandilim na ang paningin ko dahil sa brutal na sinapit ni nanay at tatay. Binalot ng matinding galit ang dibdib ko, ngunit wala akong magawa para tulungan sila. Sige na, tapusin niyo na yan. Bilisan niyo! Habang nakatingin ako sa mga magulang kong nakadapa sa sahig at wala ng buhay, hindi ko na malayang umaagos na pala ang luha ko sa pisngi. Pagtingin ko kay Leo, nanginginig ang katawan niya habang nakasubsob sa sahig ang mukha niya. Tulad ko, ayaw niya ring makita ang eksenang yon. Pigil ang boses niya para hindi siya sumigaw. Pagkatapos nalapain ng mga aswang ang katawan ni nanay at tatay, hinalugog nila ang bawat sulok ng bahay namin. Kaya napaatras kami ni Leo sa mas madilim na bahagi ng ilalim ng katre. Ilang saglit pa, pumasok sa silid namin ang pinuno ng mga aswang. Sumisinghot siya na para bang aso. Nang tangka na sana siyang titingin sa ilalim ng katre, merong sumigaw sa labas ng bahay namin. Boses yun ni Ninong Fred. Ang narinig ko, saka lang ako nakahinga ng maluwag nang mabilis na lumabas ng silid namin ang pinuno ng mga aswang at dumaan ito sa bintana para doon tumakas. Nakita naming pumasok sa loob ng bahay si Ninong Fred. Tumutulo pa sa saiga ang dugo mula sa sandata nito na ginamit niya para patayin ang mga aswang sa labas. Para siyang nagtatabas ng tubo nang atakihin niya ang mga halimaw. Napuno ng ingay ang loob ng bahay namin mula sa mga aswang na pinupugutan ng ulo ni Ninong Fred. Mga halimaw kayo! Uubusin ko kayong lahat! Halos pagluray-luray niya ang katawan ng mga ito dahil sa labis na galit. Wala siyang itinarang buhay sa mga aswang na naiwan sa loob ng bahay namin. Halos tumagal pa nga ng kalahating oras ang pakikipaglaban ni Ninong Fred sa mga halimaw. Napakahusay niya talagang makipaglaban at halos lahat ng mga aswang na inatake niya ay pinugutan talaga niya ng ulo. Nang matapos ang gulo, lumabas kami sa pinagtataguan namin. Nang hina si Ninong Fred nang malaman niyang nakita namin ang sinapit ng mga magulang namin. Halos magsabid ang paa ko sa paglapit sa katawan ni nanay at tatay. Hindi ko mahawakan ang kanilang katawan dahil naliligo sila sa sarili nilang dugo. Nay! Tay! Mga magulang ko! Bakit? Bakit nangyari sa inyo? Kaya pala kinakabahan ako kanina. Dahil mangyayari ito sa kanila, kuya. Nay! Tay, gumising po kayo! Nay! Tay! Patawarin niyo ako, mga inaanak. Kung nahuli ako ng dating, hindi ko sila nailigtas. Magbabayad ang mga hayop na yun, Ninong. May dalawa pa pong nakatakas kanina. Papatayin ko silang lahat. Wala man lang kaming nagawa para ipagtanggol ang mga magulang namin. Kuya, paano na tayo nito ngayon? Wala na sila nanay at tatay. Diyos ko, bakit ba nangyari sa kanila ito? Wala ba silang nasabi sa inyo? Nakita raw po nilang may pinatay na tao. Ang mga aswang na yun, hinabol daw po sila. Maaaring nakita nila ang ginawa ng mga aswang sa biktima. Kaya naman hinabol sila. Kanina pa po namin sila iniintay. At nang dumating po sila, takot na takot po sila.
Sigurado akong sinubukan ng mga magulang nyo na lumaban sa kanila. Kaya lang, dito sila inabutan ng mga aswang na kung tawagin ay danag. Aswang na danag? Yung po ba ang tawag niyo sa mga aswang na umatake kanina? Sa mga magulang ko? Oo, Ador. Sila ang mga aswang na kumakain ng mga daliri ng tao at pagkatapos ay sisip-sipin nila ang dugo mula roon. Mang Fred, nakita ko rin po na dinukot po ng pinuno ng mga aswang ang mga mata po ni nanay at tatay. Saka po niya inilagay sa garapon na dala niya. Ano pong dahilan at ginawa po yun ng pinuno ng mga aswang? Ginagawa talaga nila yon sa mga nagiging biktima nila. Bilang koleksyon. Hindi po isang bagay ang mga mata ng mga magulang namin, Ninong Fred. Para gawin nilang koleksyon, mga hype sila. Humanda silang lahat sa akin. Dahil papatayin ko talaga sila. Sinusumpa ko. Uubusin ko ang lahi nila. Maghihiganti ako. Ako rin. Maghihiganti rin po ako sa kanila, Mang Fred. Tumigil kayong dalawa. Hindi nyo alam kung anong kakayahan ng mga aswang na danag. Kahit na ano pa pong kakayahan nila, bibigyan ko po ng hustisya ang nangyari kina nanay at tatay. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Ador. Hindi yun ganun kadali. Ang kailangan yung magkapatid ay paghandaan sila. Para sa susunod na pagsalakay ng mga aswang na danag, kaya nyo nang ipagtanggol ang mga sarili nyo laban sa kanila. Sige po, gagawin ko po ang mga sinabi niyo, Ninong. Ngunit, sa tulong niyo po, huwag mo na munang isipin yun, Ador. Ang isipin nyo kung paano natin maililibing ang katawan ng mga magulang nyo nang walang nakakaalam. Bakit po, Mang Fred? Hindi po ba pwedeng bigyan ng maayos na libing ang mga magulang namin? Sa kasamang palad, hindi, Leo. Sapagkat malalagay sa panganib ang buhay ninyo. Malalaman ng mga aswang na may anak ang mag-asawang pilas lang nila. sinasabi niyo po bang magtatago na lang po kami? Pansamantala lang naman yun, Ador. Kailangan nating umalis sa lugar na to bago pa makarating sa mga aswang ang tungkol sa inyo magkapatid. Paano po ang bahay namin na mayroong bangkay ng mga aswang? Madali lang yan. Susunugin natin ang mga yan kasama ang bahay nyo. Ninong, wag naman po ganun, ayoko. Anong gusto mo? Pagsimulan ng investigasyon ng mga pulis? Pagkatapos malalantad sa mga aswang na dalag ang tungkol sa inyo magkapatid. Hindi ko hahayaan mangyari yun. Puprotektahan ko kayo kahit na anong mangyari. At ito lang ang naiisip kong paraan para mailigtas kayong dalawa. Palalabasin niyo po? Napatay na po kami. Ganun na nga. Saka na lang natin aayusin ang lahat kapag nakabalik na tayo ulit sa baryong ito. Parang naiintindihan ko na po ang ibig sabihin ni Mang Fred, Kuya. Nang maipaliwanag ni Ninong Fred sa akin ang tungkol sa plano niya, sumang-ayon ako. Kahit masakit sa loob ko na mabubura ng tuluyan ang masasayang alaala namin sa bahay na yon. Inilibing muna namin ang katawan ng mga magulang namin. Pagkatapos, sinunog namin ang aming tirahan. Habang pinanonood ko ang unti-unting pagtupok ng apoy sa bahay namin, para na rin gumuho ang mundo ko, pati na ang pangarap ko para sa mga magulang namin. Umiiyak kami pareho ni Leo habang nakatayo sa tapat ng puntod ni nanay at tatay. Kuya, wala na talaga sila. Iniwan na nila tayo. Hindi sila umalis, Leo. Nasa tabi lang natin sila. Paano na tayo niyan, Kuya?
Huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala sa inyong dalawa magmula ngayon. May bahay ako sa baryong pupunta natin. Saan po? Sa baryo ng Anaw. Kahit paano, ligtas kayo ron. Alam kong ito rin ang gusto mangyari ng kaibigan kong si Ignacio, ang tatay nyo. Talaga po bang kailangan nating umalis dito, Ninong? Oo, Ador. Tara na. Magpaalam na kayo sa mga magulang nyo. Mas masakit gawin na kailangan na naming magpaalam sa mga magulang namin. At sa isang iglap, nagbago ang takbo ng buhay namin ni Leo. Mabuti na lang at hindi kami iniwan ni Ninong Fred. Sinamahan niya kami hanggang sa huli. Halina kayo. Kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Kuya, tara na. Naunang naglakad si Ninong Fred. Saka kami sumunod sa kanya. Wala kaming nadala kahit isang gamit. Iniwan naming lahat sa baryo ng Santa Mabini. Tinaak namin ang daan papasok sa Kakahuyan. Tinawid namin ang 2 bundok bago kami nakarating sa bahay ni Ninong Fred. Nakatayo yun sa gitna ng Kakahuyan na malapit sa ilog. Pumasok kami sa loob ng kubo at inilapag ni Ninong Fred ang kanyang sandatang itak sa lamesa. Saka siya nagparikit ng apoy sa kalan. Dito na tayo maninirahan pansamantala. Kapag nasanay na kayo sa lugar na to, marami na kayong matututunan. Gusto ko po matuto sa inyo, Ninong Fred. May tamang oras para dyan, Ador. At dito tayo magsisimula. Sa ngayon, unahin na muna ninyong maghanap ng trabaho sa lugar na ito para mabuhay. Ano naman pong trabaho? Ang nababagay po sa amin ni Kuya Ador, Mang Fred. Tamang-tama. May malawak na pataniman ng puno ng ilang-ilang. Ang kaibigan ko si Daniela. Sa kanya ko kayo ipapasok. Ano pong trabaho yun? Tagapitas ng bulaklak ng ilang-ilang. Mamimitas lang po kami ng bulaklak ng ilang-ilang? Aba, magaan lang pong trabaho yun ah. Kayang-kaya ko po yun. Oo naman. Kayang-kaya ninyong dalawa yun ni Ador. Pagkatapos po, tuturuan niyo na po ba akong magsanay sa paghawak ng sandata? Kagaya ng sinabi ko, hindi ngayon ang tamang oras para dyan. Kailan pa po? Kapag nandiyan na po ba ulit ang mga aswang na danag? Ador, ang pagsasanay sa paghawak ng sandata ay hindi magiging madali. Sa nakikita ko sa'yo, masyado ka nagpapatalo sa galit mo. Bakit hindi po ako magpapatalo sa galit ko? Sa harapan po namin mismo ni Leo, pinatay po ng mga aswang na yun ng mga magulang namin. Wala man lang po ba kaming gagawin para ipaghiganti sila? Kung ganun, bakit wala kang ginawa para ipagtanggol sila? Bakit mo sila pinanood lang? Kung talagang matapang ka, kagaya ng ipinapakita mo sa akin ngayon, bakit namatay sila habang naroon ka? Natigilan ako sa mga sinabi ni Ninong Fred. Para bang may libo-libong kutsilyo na tumusok sa puso ko. Pakiramdam ko, sinisisi niya ako dahil wala akong ginawa para ipagtanggol ang mga magulang ko. Pero biglang nagsalita si Ninong Fred. O diba? Natigilan ka bigla. Dahil alam mo sa sarili mo na hindi mo sila kaya. Tama ba ko? Sinasabi niyo po bang mahina ako, Ninong? Oo, Ador. Dahil ang pagiging manunugis ng mga aswang, hindi basta galit lang ang pinapairal. Kailangan mo ng tapang at diskarte. Dahil kapag nasa aktwal na labanan ka na, isa pa yan sa magiging dahilan na ikakapahamak mo. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko, ha, Ador? Kuya Ador, parang alam ko na po ang ibig sabihin ni Mang Fred. Gusto po niyang ipaalam sa'yo na ang pagsasanay sa pakikipaglaban
ay hindi makukuha ng madalian. Kailangan ng panahon para sa pag-iensayo. Tama si Leo, Ador. Kung yun po ang ibig niyo sabihin, bakit ang dami niyo pa pong sinabi? Iba tuloy ang naramdaman ko eh. Iniisip ko tuloy ngayon na sinisisi niyo ako sa mga nangyari. Sige po, lalabas na muna ako ng bahay. Sadyang umiwas ako para hindi na humaba ang pagtatalo namin. Aaminin ko, nasaktan ako sa sinabi ni Ninong Fred. Para kasi akong sinampal ng katotohanang naging duwag ako ng mga oras na pinatay ang mga magulang ko. Dahil masama ang loob ko, naisip kong maglakad-lakad muna sa lugar na yon hanggang sa nakarating ako sa isang malaking bahay na merong barbed wire sa paligid. Pagpasok ko pa lamang sa loob, ay naamoy ko na ang mabangong bulaklak ng ilang-ilang. Teka, hindi kaya ito ang lugar na sinasabi ni Ninong Fred? Pag-aari daw ng kaibigan niyang nagngangalang Daniel? Iginala ko ang paningin ko sa paligid. Marami akong nakitang mga binatang may hawak na panungkit. Pinanood ko sila habang nag-aani sila ng mga bulaklak ng ilang-ilang. Hindi nila ako napapansin dahil abala sila sa trabaho. Gamit ang panungkit, inisa-isa nila ang mga puno ng ilang-ilang para abutin ang mga dilaw na bulaklak. Higit 7,000 puno ng ilang-ilang daw ang nakatanim sa buong baryo ng Anaw. Kaya kinikilala ito bilang ilang-ilang kapital ng probinsya ng Tarlac. Napalingon ako sa likuran ko nang marinig ko ang boses ni Ninong Fred. Kasama niya si Leo. Hindi ko namalayan na sumunod pala sila sa akin. Ninong, ano pong ginagawa niyo rito? Umalis ka kanina eh. Kaya sinundan ka namin ni Leo. Baka maligaw ka kasi dahil hindi mo pa kabisado ang lugar na ito. Pasensya ka na kung naging masama ang dating sa'yo nung mga sinabi ko. Wala po yun. Totoo naman po ang sinabi niyo eh. Naging duwag ako. Ay nako, kasi sabi ko lang, di ba? Bueno, at narito ka na lang din naman. Hayaan mong igala ko kayo sa buong farm ng kaibigan kong si Daniel. Mang Fred, ang ganda po rito. At ang bango. Ang dami pong bulaklak sa paligid. Tama ka, Leo. Sinadya talaga na maganda ang lugar na to para sa mga customer na bibisita dito. Lumapit kami sa isang bahay na gawa sa kawayan. May mahabang lamesang nakatayo sa harapan ng kubo. Naroon nakalatag ang malalaking bilao. Nakalagay ang mga naani na mga bulaklak ng ilang-ilang. Dito, pipiliin ang mga bulaklak ng ilang-ilang para gawing langis. Pagpitas ng bulaklak, didiretso yun dito para ipaghiwalay ang mga bulaklak na pwede nang ilagay sa mga dapat nilang kalagyan. Sinabi niyo po na ang bulaklak po ng ilang-ilang ay ginagawang langis? Oo, Leo. At dito ko kinukuha ang libreng langis na ginagawa ko naman pangontra sa mga aswang na dalaga. Takot sila sa amoy ng bulaklak ng ilang-ilang. Bakit po takot sila? Dahil nahihirapan silang huminga. Manghihina sila at hindi basta-bastang makakapagpalit ng anyo. Kaya po ba dito niyo po kami gustong magtrabaho ni Kuya? Nakuha mo, Leo. May dahilan kung bakit dito ko kayo ipapasok ng trabaho. Ano pong ibig niyo sabihin, Ninong? Itong gagamitin yung dahilan para makahanap kayo ng mga aswang dito. Para mapilayan ang kalaban. Unahin natin bawasan ang kanyang puwersa. Diyos ko, wala po akong kaalam-alam na ito na po pala ang plano niyo. Kaya nga wag basta sumama ang loob mo nang hindi mo inaalam ang dahilan. Ang galing po ng naisip niyo, Mang Fred. Kaya pagbutihan yung dalawa. Huwag kayong magpapahalata sa totoong pakay nyo sa lugar na to. Teka, parang sinasabi niyo po na may aswang din dito, Ninong. Tama ka, Dor. Ang totoo niyan ay hindi tayo lumayo sa mga aswang, kundi mas lumapit pa tayo para pigilan sila.
Dahil ang totoo, dito talaga sila nagtatago. Para hindi sila paghinala ang mga aswang. Magkukunwari silang hindi takot sa bulaklak ng ilang-ilang. Ganon din ang gagawin natin. Lalapit tayo sa kalaban para pilayan ang puwersa nila. Ang galing po ng naisip nyo, Mang Fred. Talagang nagulat ako nang marinig ko ang bagay na yon sa ninong ko. Lihim tuloy akong humanga sa diskarte niya. Ilang oras din kaming inilibot ni Ninong Fred sa tanimang yon at nakilala ko rin ang kaibigan niya na si Mang Daniel. Mabait ang lalaki at agad niya kaming tinuruan ng mga gagawin. Alam niya rin ang nangyari sa mga magulang ko. Marami akong natutunan sa lugar na yon, lalo na ang tungkol sa bulaklak ng ilang-ilang. Pati na kung paanong gawin ang langis mula sa bulaklak. Dahil sa taglay na bango ng langis ng ilang-ilang, ginagawa rin itong pabango. Ibinibenta nila ang mga ito sa kanilang mga suki. Ang hindi alam ng marami, ang pabangong gawa sa bulaklak ng ilang-ilang ay kaya palang pumatay ng mga aswang. Pagkatapos na maipaliwanag sa amin ni Ninong Fred ang tungkol sa magiging trabaho namin, bumalik na kami sa bahay. Halos maghapon kaming nag-ayos ng bubong at dingding ng bago naming tirahan. Saka kami nagpahinga at natulog. 2 linggo ang mabilis na lumipas. Simula nang lumipat kami sa baryo ng Anao. Naging maganda naman ang ilang araw namin sa trabaho. Pagsapit ng hapon, dumating na ang araw na pinaka hinihintay namin ni Leo. Ang turuan kami sa paghawak ng sandata. Ador, sa'yo ito. Anong tawag po sa sandatang to, Ninong? Ang sandatang yan ay tinatawag na Chris. Magandang armas yan, lalo na sa malapitang pag-atake. Halos kasing talim yan ng blade. Yung para naman po sa akin, Mang Fred. Sa'yo naman itong latigo. Ingatan mo ito, Leo. Pag-aari pa ito ng lolo ko. Teka, bakit po latigon sa akin? Bagay lang yan sa edad mo at sa katawan mo. Payat ka at hindi mo kayang makipagsabayan ng dikitang laban. Mas mainam kung malayo pa lang ang kalaban mo ay magagawa mo na silang pabagsakin. Pagsasanay pa lang naman po tayo, di ba? Oo. Kapag natutunan nyo na kung paano gamitin ang sandata, ituturo ko naman sa inyo ang paglalagay ng pangontra ng mga aswang sa mismong armas ninyo. Teka, sandali lang po, Ninong. Bakit naman po hiwa-hiwalay pa? Sus, umiral na naman ang pagiging mainipin mo. Hindi madali ang paglalagay ng pangontra sa sandata. Kailangan ng matinding konsentrasyon para sa orasyong magbibigay ng bisa sa mga pangontra. Ganun po ba yun? Ang akala ko po kasi, madali lang po yung sinasabi nyo eh. Wala, sige na. Lumapit na kayo sa mga target nyo. Agad akong lumapit Sa target na ginawa ni Ninong Fred para sa akin. Isang sako na merong laman na bato sa loob. Napatingin ako kay Ninong Fred dahil nagtataka ko kung bakit yon ang gagamitin kong target. Sige na, Dor. Atakihin mo na ang isang sako ng mga bato. Susukatin yan ang tibay ng kamay mo. Nang maintindihan ko ang ibig sabihin ni Ninong Fred, inatake ko ang sakong nasa harapan ko. Unang pagsaksak ko, ramdam ko na kagad ang sakit na bumabalik sa kamao ko. Dahil matigas ang inaatake ko, parang gusto ko nang sumuko. Lumapit sa akin si Ninong Fred at nagsalita siya. Anong pumipigil sa iyo, Ador? Bakit hindi mo isipin na ang sako na yan ay ang aswang na pumatay sa mga magulang mo? Pero masyado po matigas to, Ninong. Hindi pa yan ang mararanasan mo sa oras na makaharap mo na ang pinuno ng mga aswang. Umalis si Ninong Fred sa tabi ko at hinayaan niya akong atakihin ang sako. Sinunod ko ang sinabi niyang isipin kong aswang ang sakong nasa harapan ko. Kaya naman,
Bumugso ang galit sa dibdib ko nang saksakin ko ang sako gamit ang sandata akong Chris. Malakas akong sumigaw at magkasunod na saksak ang ginawa ko. Hindi ko namalayan na dumudugo na pala ang kamay ko dahil napapasama ang kamao ko sa tumatama sa mga bato. Inawat lang ako ng kapatid kong si Leo. Kuya, tama na! Tama na, kuya, dumudugo na ang kamay mo! Pabayaan mo siya, Leo. Pero, Mang Fred, Ang pag-iensayo mo ang gawin mo. Pabayaan mo ang kuya mo. Hala, sige na. Patamaan mo na ang mga lata gamit ang latigo mo. Sige na, Leo. Huwag mo akong alalahanin. Kaya ko to. Muli kong ipinagpatuloy ang pag-atake sa sako. Si Leo naman, lumapit siya sa mga nakahanay na lata na siyang patatamaan niya ng latigo. Buong maghapon kaming nagsanay sa paghawak ng sandata. Pagod na pagod kami, pero hinayaan kami ni Ninong Fred na gawin ng mga bagay na inuutos niya. Pagsapit ng gabi, paalitan kami ni Leo ng panggagamot sa mga tinanmo naming sugat sa katawan, habang si Ninong Fred naman ay nakatayo sa may pintuan. O ano, ngayon alam niyo na hindi madali ang pagsasanay. Ninong, talaga po bang kailangan po ito sa mga dapat namin pagandaan ng kapatid ko? Oo, Dor. Dahil hindi magiging madali ang haharapin ninyong panganib. Hala, sige na. Magpahinga na kayong dalawa. Bukas na lang ulit tayo mag-usap. Nang gabing yun, ay mabilis kaming nakatulog. Ilang linggo pa ang lumipas bago namin natutunan ang paghawak ng mga sandata. Maraming ipinagawa sa amin at talagang nasukat pati ang lakas namin ni Leo. Hanggang isang umaga, nagising kami ng kapatid ko dahil sa mga baon ng nyug na tumama sa muka namin. Yun na pala ang simula ng pagsusukat sa pagiging alerto namin sa paligid. Pagbalikwas ko ng bangon, nasalo ko agad ang lahat ng mga baon ng niyog na tatama sana sa mukha ko. Ganon din si Leo, na bagamat nagulat din, ay agad na nakaiwas sa mga baong lumilipad. Nang maubos ang mga bao sa kamay ni Ninong Fred, nagsalita ito habang maaliwalas ang mukha niya. Mahusay ang mga ipinakita niyo sa akin. Sunod naman ay ang paglalaban nating tatlo. Ano po? Magiging ganap ang husay ninyo kapag natalo niyo ako sa isang laban. Nagkatinginan kami ni Leo. Alam namin ang kakayahan ni Ninong Fred. Bigla akong kinabahan dahil alam namin yun ang pinakamatinding laban na haharapin namin. Di naman po siguro ninyo kami paglalabanin ni Leo, no? Ninong Fred. Sa laban, walang kapatid, walang kamag-anak o kaibigan. Dahil marami mapapahamak kapag iniisip ang kaugnayan sa kalaban. Maglalaban kayo na hindi masyadong masasaktan ng isa't isa. Kumbaga parang alalay lang. Yun ang pag-aaralan ninyong dalawa. Paano po yun? May kakayahan ng aswang dalaga na gamitin ang kahinaan ng kalaban. Kapag nalagay kayo sa ganung sitwasyon, alam niyo na ang gagawin. Kailangan ninyo maglaban para mailigtas ang bawat isa. Kung walang kontrol ang kalaban, ang higit na nakakaunawa ang siyang magpapasensya. Naiintindihan ko po kung anong ibig niyo sabihin, Ninong Fred. Mabuti naman. Wala, sige na, kumilos na kayo. Dalhin nyo na ang sandata ninyo. Agad kaming sumunod kay Ninong Fred. Naabutan namin siyang naghihintay sa gitna ng bakuran. Nakita kong may hawak siyang arnis na madalas niyang ginagamit kapag nag-e-ensayo siya noon. Kaya, natiyak ko na yun din ang gagamitin niya laban sa amin. Agad kaming pumosisyon gamit ang sandata namin. Nagpakiramdaman kaming tatlo kung sino ang unang aatake. Unang sumugod si Leo.
2 suntok ang pinakawalan nito, kasunod ng paghampas niya ng latigo. Pero hindi yun tumama sa katawan ni Ninong Fred at pinalo niya sa puwet si Leo. Aray! Ang sakit naman po ng palo niyo, Mang Fred! Kaya nga galingan mo. O ikaw, Ador, tatayo ka na lang ba dyan? May talim po ang Chris ko. Baka mamaya, Ninong, masugatan ko kayo eh. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Gawin mo sinasabi ko sa'yo. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Mabilis akong lumapit sa kanya at inatake ko siya ng saksak gamit ang sandata ko. Mabilis siyang umiwas at gumanti kagad siya sa akin ng palo sa braso ko. Hindi ko yun ininda at muling bumugso ang galit sa dibdib ko. Ginamit ko ang mala turumpo kong pag-atake. Tinamaan ko siya sa kanyang braso. Nasugatan siya at bumakas ang pagtataka sa muka ni Ninong Fred. Paano ba yan? Tinamaan ko kayo, Ninong. Sige lang. Basta't control lang ang pag-atake. Pagkasabi niya, siya naman ang umatake ng palo sa akin. Mabilis kong naiwasan yon at gumanti ako ng sipa sa sikmura niya. Halos sumadsad ang paa niya sa lupa dahil sa malakas kong pag-atake sa kanya. Si Leo naman, nanood na lang sa aming dalawa at tuwang-tuwa sa nakikitang pakikipaglaban ko kay Ninong Fred. Wow! Ang galing mo na, Kuya Ador! Naunahan lang niya ako. Ninong, parang humihina na po yata kayo ngayon ah. Huwag kang masyadong mayabang. Hindi pa tapos ang laban. Tignan po natin kung sino po ang unang babagsak sa ating dalawa. Dahil sa sinabi ko, mabilis na lumapit sa akin si Ninong Fred. Kaliwa at kanan na palo ang ginawa niya sa akin na mabilis ko namang naiwasan. Sa pag-ikot ko para gumanti sa kanya, niloko ko siya. Akala niya sasaksakin ko siya ng Chris. Ang hindi niya alam, paa ko ang tatama sa kanyang muka. Bumaligtad siya at bumagsak sa lupa. Nilapitan ko siya at inilihad ko ang kamay ko sa kanya. Nang hahawakan na niya ang kamay ko, hinila niya ako para sana atakihin ng palo ng kawayan niya. Ngunit naging matigas ang kamay ko. Hindi ko ininda ang magkakasunod na palong tumama sa braso ko. Sa halip, hinila ko ang kamay niya at nabuhat ko siya para itapon. Pero tumapik siya ng 2 beses sa braso ko bilang pagsuko sa laban namin. Tama na! Tama na! Magandang pinakita mo, Ador. Kuya, nakapasa ka sa pagsubok. Nang ibaba ko si Ninong Fred, nagsalita ito habang nakatingin kay Leo. Ngayon, kayong dalawa naman na maglaban. Po? Hindi po namin kailangan maglaban ni Leo, Ninong. Kailangan. Para sa inyong dalawa rin to. Talaga po bang kailangan yun? Ang galing-galing na po ni Kuya eh. Leo, ang isipin mo ay ang kakayahan mo. Hindi yung galing ng kuya mo. Hala, sige na. Maganda na kayo. Sige, pumapayag po ako sa gusto niyo mangyari. Kuya naman eh. Huwag ka matakot sa kapatid mo, Leo. Kapag nasa tunay kayong laban, walang puwang ang takot. Bakit po ba gusto niyo maglaban kaming dalawa ni Kuya Ador? Dahil gusto ko maging handa kayo sa mga posibleng mangyari sa inyo. Wala na kaming nagawa nang pumunta sa gitna ng bakuran si Ninong Fred. Ayoko sanang gawin yon dahil baka masaktan ko si Leo. Pero alam ko na mayroong dahilan kung bakit gusto niyang gawin namin yon. Alam ko rin na lamang ako sa kapatid ko dahil nakita ko siya sa pagsasanay niya. Ngunit nagulat ako dahil sa unang paglalaban namin, tinamaan niya agad ako ng dulo ng latigo sa braso ko. Nakita ko ang pamumula sa balat ko. Aba! Nagpapanggap ka lang yata, Leo, na wala kang kakayahan ah. Hindi Kuya, talagang mas mahusay ka sa akin. Sige nga, subukan nga natin.
Una akong umatake kay Leo gamit ang Chris. Iwinasiwas ko yun sa ere para patamaan din siya sa braso niya. Ngunit mabilis niyang naiiwasan ang bawat pag-atake ko. Sa una, nagtataka ko dahil hindi ko alam na mabilis pala siyang kumilos. Hindi ko inasahang sa pag-ikot niya, tatama pala ang latigo niya sa leeg ko. Bumagsak ako sa lupa, kaya natigilan si Leo. Bumakas ang takot sa muka ng kapatid ko. Akma sana natutulungan niya ako, ngunit biglang nagsalita si Ninong Fred. Wag! Pabayaan mo siya, Leo. Mang Fred, bakit po? Sa totoong laban, walang ibang tutulong sa kanya kundi ang sarili niya. Kung natalo mo siya, marahil matatalo rin siya ng mga aswang. Hindi ako magpapatalo sa mga aswang. Kapatid ko po si Leo. Kaya nag-aalala po kung baka masaktan ko siya. Pero sinaktan ka na niya, di ba? Nangangahulugang mas matibay ang loob ng kapatid mo kaysa sa'yo. Mabuti naman po at mas patibay ang loob ng kapatid ko kaysa sa akin. Pero maglalaban po kami hindi bilang magkatunggali. Bahagi lang po ito ng pagsasanay. Kaya hindi niyo po kami pwedeng ipagkumpara sa isa't isa, Ninong. Dahil ang magkapatid, nagtutulungan. At hindi dapat naglalaban. Tila ba may bahagi sa pagkatao ni Ninong Fred ang nasaktan nang banggitin ko ang salitang kapatid. Ngunit hindi ko yun pinansin dahil handa kong patunayan na kaya ko nang lumaban sa mga aswang. Mabilis akong tumayo dahil aaminin ko napikon ako sa galing ni Leo. Hinusgahan ko ang kakayahan niya, kaya naman ipapakita ko sa kanila na meron din akong kakayahan. Lumapit ako kay Leo, saka ko muling itinutok sa kanya ang hawak kong sandata. Umatras si Leo at pinaghandaan ang sunod kong pag-atake. Ginamit ko sa kanya ang kakaiba kong diskarte. Pang-uuto ang ginawa ko. Kaya naman, madalas ko na siyang tamaan ng kamao ko sa kanyang katawan. Hindi ko siya ginamitan ng Chris. Kamao ang ginamit kong panlaban sa kanya. Hindi na nakatama sa akin si Leo, ngunit kakaiba pa rin ang husay na ipinakita niya sa akin. Sa huli, sabay kaming bumagsak sa lupa. At bilang pagpapakita, natabla ang laban naming magkapatid. Sa sobrang tuwa ni Ninong Fred, napapalakpak siya habang lumalapit sa amin. Ayos! Mahusay ang ipinakita niyong dalawa. Hala, sige na. Tapos na ang pagsasanay sa ngayon. Handa na kayo sa totoong laban. Sabay kaming tumayo ni Leo at nagyakap kaming dalawa. Pagkatapos naming malampasan ang pagsubok, nagtungo naman kami sa trabaho namin para magtinda ng bulaklak ng ilang-ilang. Pagdating namin doon, naabutan naming hinihintay kami ni Mang Daniel. Sinabi nito na akala raw niya ay hindi kami papasok sa trabaho dahil nahuli na kami ng dating. May inasikaso lang po kami, Mang Daniel. Pasensya na po kayo. Tumango si Mang Daniel at iniabot niya sa amin ang panungkit. Itinuro niya ang dalawang mataas na puno ng ilang-ilang para simulan ang pagsungkit sa mga bulaklak. Pagkatapos naming anihin ang mga bulaklak, tinuhog namin yon na para bang sampagita. Marami ang bumibili ng mga bulaklak ng ilang-ilang dahil naniniwala silang pangontra yon sa mga masasamang elemento. Maya-maya pa ay muli kaming lumapit sa isa pang puno ng ilang-ilang. Nakita ko ang maraming kumpul ng mga bulaklak na hindi kayang abutin ng panungkit namin at kailangan talagang akyatin. Kuya, huwag ka lang umakyat at baka mahulog ka pa eh. Hindi yan, ano ka ba? Sanay akong umakyat, no? Bahala ka nga, ang taas kaya niyan. Leo, sayang to. Tsaka, baka mapahiya pa tayo kay Mang Daniel kapag magtitira tayo ng bulaklak na pwede nating anihin. Oo na, ikaw nang bahala kuya. Basta kapag nahulog ka dyan ha, pababayaan talaga kita. Hindi na ako napigilan ni Leo. Mabilis akong umakyat. Pagdating ko sa dulo ng puno,
Hindi ko napansing bulok na pala ang sangang natuntungan ko. Sakto naman yun na nahawakan ko na ang mga bulaklak na nakita ko. Bumagsak ako kasama ng mga bulaklak ng ilang-ilang at napanganga ko sa sobrang sakit ng katawan ko. Pero ang ipinagtataka ko, merong matigas na bagay na pumasok sa lalamunan ko. Napaubo ako at napabalikwas din ng bangon. Malakas namang napasigaw si Leo dahil sa labis na pag-aalala. Tumakbo siya papalapit sa akin. Yan! Sabi ko na kasi sa'yo eh. Ano kuya, ayos ka lang ba? Aray ko, mukha ba akong ayos ha? Ang sakit ng balakang ko. Aray, nabalian yata ako. Yan kasi, bakit ba naman kasi nakyat mo pa eh? Hindi ka kasi nakinig sa akin eh. Tumigil ka na nga. Ang sakit na nga ng katawan ko, sinisisim pa ako. Teka, oo nga pala. May nalunok ako matigas na bagay na parang buto. Anong nalunok mo kuya? Ewan ko nga, basta para bang buto tas malamig, walang lasa. Kaya lang, nakakadiri. Ang pangit ng lasa. Baka naman ipot ng ibon yun kuya. Sige, mang-asar ka pa. Sigurado ako na hindi dumi ng ibon yung nalunok ko. Matigas eh. Halika na nga, aalalayan na lang kita tumayo. Aray. Ang sakit talaga ng balakang ko, Leo. Teka, ay, parang nahihilo ako. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Nandilim na kagad ang paningin ko at nawalan ako ng malay sa braso ng kapatid ko. Nagising ang natutulog kong diwa sa mabangong amoy na nakatapat sa ilong ko. Pagmulat ko ng mga mata, nakita ko ang maliit na boteng hawak ni Ninong Fred. Naramdaman ko ang katre sa likod ko. Napansin ko rin na kalat na ang dilim sa paligid. Indikasyong ilang oras akong nakatulog. Napabalikwas ako ng bangon at napatingin ako sa muka ni Ninong Fred. Bakas ang pagkadismaya sa mukha niya. Ador, ano bang pumasok sa isip mo at inakyat mo ang puno ng ilang-ilang? Mabuti na lang at hindi masyadong masama ang pagkakabagsak mo sa lupa. E paano kung nadali ka? E di tapos ang pangarap mo makapaghiganti sa mga aswang. Pasensya na po kayo, Ninong Fred. Nakita ko po kasing maraming bulaklak sa dulo ng sangay. Ay, nako. Kaya inakyat mo. Kahit alam mong delikado. Hindi ka na naawa sa kapatid mo. Pinag-alala mo siya kanina, ba? Pasensya na po. Pasensya. Yan ang hirap sa'yo eh. Pinapairal mo kasi ang tigas ng ulo mo. Pambihira ka naman, oo. Sana hindi na ito maulit ha, Ador. Opo, pasensya na po talaga, Ninong. Kuya, kumusta na ba ang pakiramdam mo? Ayos lang. Oh, ano yan? Ba't parang masama pa yata ang loob mo sa kapatid mo? Hindi po. Sus, kilala kita, Ador. Kasi naman po, nagsumbong pa po sa inyo eh. Bakit hindi magsusumbong? Natakot siya sa'yo kanina eh. Mabuti na lang at naroon si Daniel nang mangyari yun sa'yo. Kahit na paano, natulungan niya ang kapatid mo. Bakit po? Nawalan lang naman po ako ng malay ah. Kuya, hindi ka lang nawalan ng malay kanina. Biglang uminit ang buo mong katawan at hindi ka namin mahawakan ni Daniel. Kung di pa nga dumating si Ma'am Fred eh, hindi ka namin malalapitan eh. Teka, anong ibig mong sabihin, Leo? May nangyaring kakaiba sa'yo, Kuya Ador. Alam mo, akala ko talaga mamamatay ka na. Parang apoy ang katawan mo kanina eh. Tapos, nangahawakan ka na namin para pagtulungan buhatin. Bigla ka namang nagwala. Ang sabi mo pa nga ay merong mainit na bagay sa loob ng katawan mo. Ba't ganun? Wala akong maalala. Dahil sa malakas na enerhiyang bumalot sa katawan mo, hindi mo nakontrol ang sarili mo, Ador. Nangyari yon nang malunok mo ang mutya ng ilang-ilang. Ano po? Mutya ng ilang-ilang? Oo, mutya ng ilang-ilang. Ang tawag sa bagay na nalunok mo kanina. Ano pong mangyayari sa akin?
kung nalunok ko po ang bagay na yun. Madali mo nang mararamdaman ang presensya ng mga aswang. Mababahuan sila sa amoy mo. Manghihina sila. Ano po ang kahinaan ng mutya ng ilang-ilang, Ninong? Ang kahinaan naman ng mutya ng ilang-ilang ay ang perlas mismo ng pinuno ng mga aswang na danag. Higit na mas malakas ang pangontra nila sa kapangyarihan ng mutya mo. Kaya kailangan mo pa rin gamitin ang kakayahang natutunan mo sa akin. Mang Fred, kung may mutya po ng ilang-ilang si Kuya Ador, may magagamit na po kami laban po sa mga alagad ng pinuno po ng mga aswang na danag. Di po ba? Tama ka, Leo. Pero kailangan pa rin ni Ador ng iba yung pag-iingat. Dahil baka malaman ng pinuno ng mga aswang ang tungkol sa mutya. Nakahanda po ako sa mangyayari sa akin, Ninong. Sana nga, Ador. Hala, sige na. Magpahinga na muna kayo magkapatid. Mamaya na lang po ako magpapahinga. Mahaba po ang tulog ko kanina eh. Lalabas po muna ako ng bahay para magpahangin. Sasama ako sa'yo, Kuya. Sige, kayong bahala. Magpahangin muna kayo. Nang pumasok si Ninong Fred sa silid niya, nagtungo naman kami sa labas ng bahay para magpahangin. Naupo kami ni Leo sa bangko na gawa sa tabla. Saka kami tumingin sa madilim na paligid. Pero hindi pa man kami natatagalang tumambay sa labas, ay bigla akong nakarinig ng malakas na sigaw ng babae mula sa kakauyan. Nagkatinginan kami ni Leo, kasunod ng pag-init ng buo kong katawan. Leo, humanda ka. Mapapalaban tayo. May aswang sa bahaging yun ng kakauyan. Paano mo nasabi, Kuya? Nagiinit ang katawan ko ngayon. Teka, sasabihin ba natin to kay Mang Fred? Wag na. Hayaan mo na siya magpahinga. Wala nang oras. Mukhang nasa panganib na ang buhay ng babae. Hindi ko na hinintay na magsalita pang muli si Leo. Mabilis akong tumakbo papunta sa pinagmumulan ng ingay. Luminaw ang paningin ko dahil sa mutyang nasa loob ng katawan ko. Naaamoy ko rin ang masangsang sa paligid habang naririnig ko ang malakas na sigaw ng babae sa may di kalayuan sa aming kinaroroonan. Kasunod ko si Leo na tinanggal ang latigong nakapalupot sa kanyang bewang. Tulong! Tulungan niyo kami! Saklolo! Dahil doon ay binilisan pa namin ng pagtakbo. Nauna si Leo, sinundan ko ang bakas ng babae. Sa kakahuyan kami, dinala nun. Nakita ko ang babaeng buntis. Kinakaladkad siya ng 2 aswang na danag, habang ang asawa niya ay pigil-pigil ng 2 pang aswang. Hoy! Bitiwan niyo sila! Kuya, marami sila. Anong gagawin natin? Gamitin mo lahat ng mga natutunan mo. Ikaw na ang bahala doon sa lalaki. Ako na ang bahala sa babae. Sige na, dali! Mabilis na sumugod si Leo sa kinaroroonan ng mga aswang na may hawak sa tigkabila ang braso ng lalaki. Ako naman ay sinundan ko ang babaeng kinakaladkad ng mga aswang papunta sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Tumalon ako ng mataas papunta sa harapan nila. Nang maamoy nila ako, nang hina sila. Kaya sinamantala ko ang pagkakataong atakihin sila ng tig-isang saksak sa balikat gamit ang sandata kong kris. Kaya naman, nabitiwan nila ang buhok ng babae. Napaluhod sila sa lupa. Sinubukan nilang gumanti sa akin ng kalmot, pero pinutol ko ang kanilang mga daliri. Tuluyan silang bumagsak sa lupa, habang habol ang sarili nilang hininga. Nilapitan ko sila, at agad kong nalaslas ang kanilang leg. Tumalsik ang kanilang dugo mula sa nakabukas nilang sugat. Hindi pa ako nasiyahan. Ibinaon ko ang talim sa kanilang dibdib. Umatungal ang mga ito dahil sa labis na sakit. Kuya! Tulong! Napalingon ako sa gawin ni Leo. Pinagtutulungan na siya ng mga aswang na danag. Naalala ko na hindi palang marunong si Leo sa malapitang laban dahil nasanay siya sa paghawak ng latigo. Kaya naman, mabilis akong sumugod sa kanilang kinaroroonan
at inatake sila ng saksak sa kanilang katawan. Paglapit ko, sabay-sabay silang nagtaklob ng palad sa kanilang ilong. Pinapanood ko kung paano silang nanghina at bumagsak sa lupa. Nagkikikisay ang kanilang katawan dahil sa paghahabol nila ng hininga. Nangitim ang kanilang muka. Gumapang sila palayo sa akin. Pero nilapitan ko sila at inundayan ng tig-isang saksak sa leeg. Tumagos ang talim sa lupa. Samantalang ang lalaking tinulungan namin ni Leo ay tumakbo para lapitan ang asawa niyang nakadapa sa lupa habang walang tigil sa pagsusuka. Mahal ko, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, mahal ko. Hindi ko lang mapigilan ng pagsusuka. Nang maubos namin ang mga kalaban, nilapitan namin ang mag-asawa. Ate, ayos lang po ba kayo? Hindi. Sobrang baho ng dugo nila. Hindi siya ayos, iyo. Naglilihi kasi ang asawa ko. Kaya nasusuka siya kapag nakakakita ng dugo at nakakaamoy ng mabango. Nako kuya, lumayo muna tayo sa kanila. Siya nga pala. Maraming salamat sa tulong ninyo. Wala pong anuman, Manong. Sige po, lalayo po muna kami sa inyo. Dumistansya kami sa mag-asawa. Saka ako nagtanong. Siya nga po pala. Ano pong ginagawa niyo sa lugar na to? Gabing-gabi na po at delikado pa dahil po sa kalagayan po ng asawa niyo. Kanina pa kasi sumasakitan siya ng asawa ko. Kaya naisipan kong ipagamot siya. Malayo kasi ang pinuntahan namin. Kaya inabutan kami ng dilim sa daan. Ito lang kasi malapit na daan papunta sa bahay namin. Ganun po ba? O siya, sige na po. Umuwi na po kayo. Maraming salamat talaga sa inyo, magkapatid. Ayos lang po yun, Manang. Magpagaling po kayo. Nang tumalikod sa amin na mag-asawa, ay napatingin ako sa gawin ni Leo. Leo, talaga bang ganun ang babae kapag naglilihi? Aba, para ka namang ewan kuya. Dapat nga alam mo yan kasi ikaw ang unang isinilang ni nanay sa mundo eh. Siyempre dapat nakita mo kung paano naglihi si nanay habang ipinagbubuntis niya ako, di ba? Oo, nakita ko naman naglilihi si nanay. Pero sa umaga lang naman siya nagsusuka. Walang pinipiling oras ang paglilihi kuya. Talagang nagsusuka sila kapag nakakaamoy ng hindi maganda at hindi tanggap ng ilong nila. Teka, ano bang ibig mong sabihin sa mga tanong mong yan? Wala naman. Naisip ko lang ang mga sinabi ni Ninong Fred sa atin. Wala tayong dapat pagkatiwalaan sa mga tao rito, di ba? Oo nga, pero may tiwala ako sa mga taong tinulungan natin kanina kuya. Tignan mo naman, mababait sila, di ba? Ewan ko. Ngayon ko lang naman sila nakilala eh. Sandali kuya, anong gagawin natin sa katawan ng mga aswang na to? Sinulyapan ko ang katawan ng mga aswang na dalag. Nilapitan ko sila at pinagmasdan kong mabuti ang itsura nila. Hayaan natin silang masunog sa sikat ng araw dito. Isa pa, ito ang unang pagkakataon na nakapatay tayo ng mga aswang na dalag. Oo nga kuya. Ipapaalam ba natin kay Mang Fred ang tungkol sa kanila? Oo naman. Dapat nating ipagmalaki sa kanya na nakapatay tayo ng mga aswang. Pero kuya, muntik na ako doon kanina. Kaya nga nakakainis ka. Alam mo naman na hindi mo kaya ang malapit ang laban eh. Bakit naman nagpahawa ka sa mga aswang? Hindi ko naman kasi akalaing malakas sila kuya eh. Hinila nila yung latigo ko. Kaya nakaladkad nila akong papalapit sa kanila. Pero alam mo kuya, nakita kong napaso sila sa latigo ko. Mabuti na lang pala at binuhusan to ni Mang Fred ng langis ng ilang-ilang. Pasalamat ka. Mabuti na lang talaga. Bigla kong napahinto sa pagsasalita. Hindi kasi mawala sa isip ko ang tungkol sa mag-asawa kanina. Kuya Dor, bakit para yatang natigilan ka? Hindi natin nakilala ang mag-asawang yung kanina. Ano naman ang nakakapanghinayang doon kuya? Gusto ko kasing itanong kay Ninong Fred kung may kilala siyang mag-asawang nakatirang malapit sa bahay natin. Sus, kung ano-ano lang yatang tumatakbo sa isip mo kuya eh. Kalimutan mo na nga sila. Ang mabuti pa umuwi na tayo at baka hinahanap na tayo ni Mang Fred. Oo nga no. Mabuti pa nga. Tara.
Agad kong inakbayan ang kapatid kong si Leo at bumalik na kami sa bahay. Nadatnan naming naghihintay sa labas ng pintuan si Ninong Fred. Nang makalapit kami sa kinaroroonan niya, agad niya kaming pinagalitan. Pambihira naman kayong dalawa, oh. Saan ba kayo nagpunta? Mang Fred, dyan lang naman po kami sa may kakahuyan eh. Akala po namin natutulog po kayo. May narinig kasi akong ingay, kaya nagising ako. Tapos yun, nakita ko wala kayo rito. Pasensya na po, Ninong. Ang totoo po niyan napalaban po kami. Abay, napalaban? Saan? Mang Fred, may mga napatay po kaming aswang na danag sa kakahuyan. Ano ka mo? Iniligtas po namin yung babaeng buntis, Ninong Fred. Aba, kundi nga po kami dumating doon, baka kung ano na po ang nangyari doon sa magkasawa. Ang galing nga po ni Kuya Ador, Mang Fred eh. Kasi po, nagamit po niya ang mutyang nasa loob ng katawan niya. Nanghina po sila at hindi nakalaban ng naamoy po nila ako. Kaya wala pong kahirap-hirap na napatay ko po silang lahat. Aba, mahusay pala ang ginawa ninyo magkapatid. Opo, Mang Fred. Ang inaalala po namin ni Kuya, yung mga bangkay po ng aswang na iniwan po namin sa kakahuyan. Huwag nyo na silang isipin. Dahil kapag sumikat na ang araw, magiging abo na ang kanilang mga katawan. Tama pala ang sinabi ko. Ay, siya nga po pala Ninong Fred. Di ba, ang mga aswang po, hindi po lumalabas kapag may presensya na ng araw? Hindi lahat, Ador. Ang pinuno ng mga aswang ay may kakayahang tumagal sa sikat ng araw. Pagkatapos naming mag-usap, saka lang ako nakaramdam ng antok. Kinabukasan ay maaga kaming nagtungo sa farm ni Mang Daniel para gawin naman ang sunod naming hakbang sa pagsisimula ng paghahanap namin sa mga aswang. Pero nang hawak ko na ang mga paninda naming bulaklak ng ilang-ilang, si Leo naman ang nagtataka. Kuya, magtitinda talaga tayo ng bulaklak ng ilang-ilang? Sigurado ka ba talaga? Teka, bakit ba? Hindi ba't ito naman ang pinagkasunduan natin? Hindi yun, Kuya. Iniisip ko na baka mahiya kang magtinda kasi alam mo na. Anong alam mo na? Pambihira ka naman, oo. Ano bang ibig mong sabihin? Kasi binata ka. Baka mamaya pagtawanan ka ng mga babae sa daan. Oh, tignan mo nga sila oh. Lahat sila nakatingin sa'yo. Ano ka ba naman, Leo? Nakatingin sila sa akin dahil ngayon lang sila nakakita ng kasing gwapo ko. Ay, nako, pambihira ka naman oh. Nag-angat na naman sa sariling bangko. Sus, tara na nga. Huwag mo na lang silang pansinin. Ikaw talaga, pakialamero ka ng buhay na may buhay eh. Binaliwala ko ang tingin sa akin ng mga babaeng nakatambay sa tindahan. Hindi ako nahihiyang magtinda ng bulaklak ng ilang-ilang dahil marangal naman ang ginagawa ko. Maya-maya pa ay sumigaw si Leo para magtawag ng mga taong bibili sa paninda namin. Hanggang sa makarating kami sa dulo ng kalsada. Bili na po! Bili na po kayo ng bulaklak ng ilang-ilang. Bagong pitas lang po. Tama na nga yung kakasigaw mo. Wala namang bahay rito eh. Meron, Kuya. Ayun oh. Inginuso sa akin ni Leo ang bibig niya at nang tignan ko ang bahaging tinitignan niya, nakita ko ang isang pamilyar na lalaki. Nagsisibak siya ng kahoy, pero nang makita niya kami, ngumiti siya at itinaas niya ang kanyang kamay. Kuya, hindi ba siya yung tinulungan natin kagabi? Dito pala sila nakatira? Aba, oo nga no. Pagkakataon na natin na makilala sila. Bakit, Kuya? Ano na naman ba ang iniisip mo? Basta, halika na. Walang nagawa si Leo. Nang hilahin ko ang kamay niya, mabilis kaming lumapit sa kinaroroonan ng lalaki. Maya-maya pa ay lumabas na rin ang asawa niya. Pareho silang nakangiti sa amin. Pero nang makita ng babae ang dala ko, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Kaya naman, mabilis akong lumayo sa kanila at isinabit ko ang mga bulaklak sa tarangkahan ng bakuran nila. Pagbalik ko, saka ko sila kinausap.
Nako, pasensya na po ah. Nakalimutan ko po na ayaw pala ng asawa nyo sa bulaklak po ng ilang-ilang. Nabigla lang siya sa amoy ng bulaklak na dala nyo. Teka, inilalako nyo ba mga bulaklak? Ah, opo. Hindi ko na po kayo aalokin bumili sa amin ng bulaklak dahil baka makasama pa po sa pinagbubuntis po ng asawa nyo eh. Naku, hindi naman. Magkano ba ang bulaklak at bibiling ko na? Pero paano po si... Ay, oo nga pala. Ano po pala ang pangalan nyo? Ako si Estong. Siya naman ang asawa ko na si Juanita. 2 buwan na kasi siyang buntis. Kaya sensitibo siya sa amoy ng mga bulaklak. Ah, ganun po ba? Ako naman po si Ador. At siya naman po nakakabata akong kapatid na si Leo. Sigurado po ba kayong bibili niyo mga tinda namin bulaklak? Oo, Ador. Hindi ba, Juanita? Ah, oo. Bibili naming lahat ng paninda nyo. Sabi kasi sa amin ng albularyong tumingin sa akin, mainam daw na pangontra yan sa mga aswang. Ah, opo. Tama po kayo, Aling Juanita. Mabuti naman po at naisip niyo po ang bagay na yan. Aba, syempre, oo naman. Tamang-tama nga ang pagdating nyo eh. Dahil balak talaga naming bumili ng bulaklak sa farm ni Kuya Daniel. O paano po? Kukunin ko na po ba ang mga bulaklak sa tarangkahan ng bakuran nyo? Oo, Leo. Iabot mo na lang kay Estong. Agad na umalis si Leo para kunin ang mga bulaklak na nakasabit sa tarangkahan ng bakuran nila, habang si Mang Estong naman ay mariin ang pagkakatitig sa akin. Alam mo, Ador, para bang nakita na kita eh. Hindi ko lang maalala kung saan kita unang nakita. Nako, baka kamukha ko lang po yun. Dayo lang naman po kami rito eh. Hindi naman kita sa lugar na to nakita, kundi sa karatig baryo. Sa baryo na Santa Mabini. Ewan ko lang kung ikaw ba yun. Bigla kong kinabahan. Hindi ko alam kung sasabihin ko bang doon talaga kami nakatira. Pero dahil naalala ko ang sinabi ni Ninong Fred, mas pinili ko na lang na magsinungaling. Nako, nagkakamali po kayo. Hindi po ko yun, Mang Estong. Malayo po ang baryong to sa lugar po na pinanggalingan namin. Isa pa, taga Batangas po ko eh. Ah, ganun ba? Hala, sige na. Kalimutan mo na lang ang mga sinabi ko. Baka nga nagkamali lang ako. Ilang segundo pa lumipas, ay lumapit sa amin si Leo. Ibinigay niya ang mga bulaklak kay Mang Estong. Pagkatapos, iniabot din niya ang bayad sa kapatid ko. Maya-maya pa, ay agad na kaming nagpaalam sa mag-asawa. Ngunit habang nasa daan kami, ay hindi napigilan ni Leo ang hindi magtanong. Kuya, ano nangyari sa'yo? At kanina ka pang walang ibo. Naalala ko kasi ang mga tanong sa akin ni Mang Estong. Para bang ano, kuya? Para bang nakilala niya ako. Binanggit niya kasi ang tungkol sa baryo natin. E anong inaalala mo? Iniisip ko kung saan niya ako nakita. Sana pala tinanong ko na, no? Mahalata ka niya. Sigurado akong nagsinungaling ka sa kanya, kuya. Tama ka. Nagsinungaling nga ako sa kanya. E anong binabalak mo ngayon, kuya? Babalik ako sa bahay nila. Tutal, wala naman tayo napansin kay nahinalang kilos sa mga taong bumili sa atin eh. Teka, Kuya Ador, bakit naman tayo babalik sa bahay nila? Mamayang gabi ko yung gagawin. Iba kasi talaga ang nararamdaman ko eh. Kung sa bagay, mahirap nang baliwalain ng kutob. Kasi nangyari na yun sa atin dati. Binaliwala natin ang kaba, kaya hindi natin nailigtas sa mga magulang natin. Ay nako, iba talaga eh. Iba talaga ang nararamdaman ko. Wala namang masama kung magbabantay tayo sa bahay nila. Malay mo naman, kaya sila bumili sa atin ng mga bulaklak ay dahil alam nilang may sasalakay sa kanilang mga aswang. Ewan ko, kuya, pero maniniwala na lang ako sa kutob mo. Teka, sasabihin ba natin kay Mang Fred ang plano natin? Huwag muna. Baka pigilan lamang niya tayo. Pagkalipas ng 15 minutong paglalakad, sa wakas ay narating namin ang farm ni Mang Daniel. Pagkatapos naming ibigay ang kinita namin sa pagtitinda,
ay agad kaming umuwi sa bahay. Pagdating namin doon, nadatnan namin si Ninong Fred. Naglalagay siya ng langis ng ilang-ilang sa kanyang itak. Ganon din ang ginawa niya sa mga sandata namin. Maya-maya pa ay nagsalita ito. Kayo magkapatid, huwag muna kayong lalabas ng bahay ha. Bakit po? Saan po kayo pupunta? Aalis ako. Pupunta ako sa baryo ng Santa Mabini. Ho, ano pong gagawin niyo doon, Ninong Fred? May nabalitaan akong nahanap na raw ang mga taong nawawala sa lugar na yon. Nakauwi raw sila ng ligtas. Magtatanong ako sa kanila at baka may makapagturo sa akin kung saan nagkukuta ang mga aswang na danag. Matatagalan po ba kayo ron, Mang Fred? Hindi naman. Dahil bukas ng umaga ay nandito na rin ako. Sige po, Ninong. Hindi muna kami aalis ng bahay. Pero mag-iingat po kayo ron, ha? O sige na, alis na ako. Huwag na huwag kayong kikilos hanggat wala ako ha. Opo, Ninong Fred. Isarado niyo mabuti ang pinto at mga bintana. Sige po. Nang makaalis si Ninong Fred, saka kami nag-usap ng kapatid kong si Leo. Kuya, talaga bang ilihim natin kay Mang Fred ang tungkol sa plano natin? Oo, Leo. Kaya humanda ka mamayang gabi. Aalis tayo. Ilang oras din kami naghintay bago kumalat ang dilim sa paligid. Naghanda kami sa pagpunta roon. Nang handa na kaming pareho, saka kami lumabas ng bahay. Lamang ako kay Leo dahil malinaw ang paningin ko sa dilim. Samantalang si Leo naman, umaasa lang siya sa liwanag ng sikat ng buwan. Panay din ang linga namin sa paligid nang tahaki namin ang daan papunta sa dulo ng kalsada. Pagdating namin doon, ay agad kaming nagtago sa likod ng puno. Habang sumisilip kami, may kakaiba nang napansin si Leo. Kuya, masyadong tahimik ang paligid ah. Huwag kang maniwala sa katahimikan ng paligid. Teka, bukas pa ang gasehan nila. Baka gising pa sila. Kinakabahan naman ako kuya sa ginagawa natin. Kapag kinakabahan, ibig sabihin nun, may mangyayaring hindi maganda. Anong ginagawa niyong dalawa sa likod ng puno? Nanlamig ang katawan ko nang marinig ko ang boses ni Mang Estong mula sa likuran namin ni Leo. Sabay kaming napalingon sa gawin niya. Nakita naming kasama rin niya ang asawa niyang si Aling Juanita. Napatuwid kami ng tayo ni Leo at nangapa ako nang idadahilan ko sa kanila. Mukhang nagulat kayo magkapatid ah. Ano bang ginagawa niyo dyan? At bakit kayo nakatingin sa bahay namin? Po, pasensya na po, Mang Istong. Nag-alala po kasi kami sa inyo eh. Baka po kasi kaya kayo bumili ng pangontra sa amin dahil nag-aalala po kayong may mga aswang po nasasalakay sa bahay niyo. Mabuti na lang at nakaisip ako ng magandang dahilan. At batay sa ekspresyon ng mukha nila, naniwala sila sa sinabi ko. Ah, ganun ba? Opo, Manang Juanita. Bumili po kasi kayo sa amin ng bulaklak ng ilang-ilang eh. Kaya naisip po naming bantayan po kayo. Tama ka, Ador. Nag-aalala nga kami mag-asawa na baka may sumalakay ng mga aswang sa bahay namin. Bakit nga po pala kayo nasa labas ng bahay niyo, Mang Istong? Gabi na po at delikado pa. Paano ba naman to si Juanita? Pinagkama lang kayong mga aswang. Nakita namin kayong nagtago sa likod ng puno. Hindi namin kagad kayo nakilala eh. Tama si Estong. Pasensya na. Pinagkamalan ko kayong mga aswang. Ang mabuti pa sumama na kayo sa amin sa bahay para makapagkape muna kayo. Naku, wag na po. Uuwi na rin po kami. At nakita po namin kayong ligtas. Okay na po yun. Nako, hindi pwedeng hindi kayo sumama sa amin. Magtatampo ako sa inyo. Sige na, pagbigyan niyo na ang asawa ko. Mahirap paindian ang naglilihi. Sige na nga po. O paano? Halina kayo. Pasimpleng siniko ako ni Leo sa tagiliran nang sumunod kami sa paglalakad.
ng mag-asawa. Sa pagkakataon yun, wala naman akong naramdamang kakaiba sa kanila. Kuya, ano bang tumatakbo sa isip mo at pumayag ka sa gusto nila? Nakakahiya, nahuli nila tayo. Bakit? Hindi naman sila nakalata, di ba? Siya nga pala, wala ka bang nararamdamang kakaiba sa katawan mo? Wala eh. Maliban sa kaba. Nag-aalala ako, kuya. Magsasalita pa sana si Leo, pero tumingin na sa amin ang mag-asawa. Nandito na tayo. Pumasok na tayo sa loob ng bahay. Halina kayo. Kagad kaming pumasok sa loob ng bahay. Maganda ang loob, maaliwalas, at sinauna ang estilo. Maya-maya pa ay pumasok sa loob ng kusina si Aling Juanita. Naiwan naman si Mang Estong at pinaupo niya kami sa bangko. Dito lang kayo ha, may kukunin lang ako. Hintayin nyo na lang ang kapeng itinitimpla ni Juanita para sa inyo. Maraming salamat po, Mang Estong. Wala yon. Tumatanaw lang kami ng utang na loob sa inyo magkapatid. Sige na, maiwan ko na kayo rito. Sige po. Nang maupo kami ni Leo sa bangko, napatingin ako sa lumang aparador na nakatayo malapit sa pintuan ng silid ng mag-asawa. Para bang may malakas na puwersang humihila sa akin para tignan yon. Kaya naman, tumayo ako at nilapitan ito. Kuya, anong gagawin mo? Huwag ka maingay. Basta, magbantay ka lang dyan. Nanginginig ang kamay ko nang hawakan ko ang seradura ng pinto ng aparador. Hinila ko yun at naamoy ko kagad ang mabahong singaw mula sa loob ng aparador. Nang buksan ko yun, nakita ko ang mga nakahilerang garapon sa estante nito. Hindi ako nakapagsalita nang makita ko ang mga matang nakalutang sa kulay berdeng likido sa loob nun. Dahil doon, taranta kong naisira ang pinto at bumalik ako sa upuan sa tabi ni Leo. Kuya, ano nakita mo? Nakita ko ang mga matang koleksyon nila mula sa mga biktima nila. Ano? Tama ang kutob ko, Leo. Aswang ang mag-asawa na yan. Sila ang dalawang aswang na tumakas at pumatay sa mga magulang natin. Sigurado ka ba, kuya? Oo, dahil kitang-kita ko ang mga garapon sa loob ng aparador. Namilog ang mga mata ni Leo nang marinig niya ang mga sinabi ko. Kaya siguro hindi sila nararamdaman ng mutya sa katawan mo. Dahil sila ang pinuno ng mga aswang na danag na matagal na nating hinahanap. Oo, tama ka, sila nga yun. Humanda sila. Pagbabayaran nilang ginawa nila sa mga magulang natin. Nanginig ang buo kong katawan dahil sa labis na galit. Mas tumindi pa yon nang makita kong lumabas mula sa kusina si Aling Juanita. Dala niya ang 2 tasang kape at inilagay niya yon sa ibabaw ng lamesa. Sige na, uminom na kayo ng kape. Salamat po, Aling Juanita. Ako ang dapat na magpasalamat sa inyo. Teka, saan ba nagpunta si Estong? Lumabas lang po siya sandali. Ah, ganun ba? O hala, sige na. Maiwan ko na muna kayo rito. Pupuntahan ko lang si Estong. Nang tumalikod si Aling Juanita sa amin, agad kong itinapon ang kape sa sahig. Ganun din ang ginawa ni Leo. Maya-maya pa ay narinig namin ang pamilyar na boses ni Ninong Fred mula sa labas ng bahay. Nagkatinginan kami ni Leo. Bitiwan niyo ako! Ibalik niyo sa akin ang itak ko! Pagkatapos naming marinig ang boses ni Ninong Fred, sa kusina kami dumaan at sinilip namin mula sa likod ng bahay ang nangyayari sa labas. Inihanda ko ang sandata ko na Chris. Si Leo naman, tinanggal niya sa bewang niya ang latigo. Kuya, biyag nila si Mang Fred. Anong binabalak nilang gawin? Saka paanong nakarating dito si Ninong Fred? Sa tingin ko, kuya, inabangan siya sa daan. Maya-maya pa ay nakita naming lumabas si Aling Juanita at nagsalita ito. Ang buong akala mo ba ay makapagtatago ka sa amin ng matagal? Pakawalan niyo ako!
Mga halimaw kayo! Sandali, Juanita. Sinong naiwan sa magkapatid sa loob? Ha? Ano ka mo? Anak ng putya, oo. Di ba sabi ko bantayan mo ang kilos nila? Pasensya na. Nawala sa isip ko. Pero wag kang mag-alala. Baka nakatulog na sila dahil sa inilagay kong pampatulog sa kanilang kape. Sino magkapatid ang tinutukoy nyo? Sino pa ba? Eh di yung mga anak ng mag-asawang pinatay namin. Mga hayop kayo. Anong ginawa nyo sa kanila? Pinatulog lang namin sila. Nahuli ko kasi nagmamatsyag sa bahay namin. Nagtataka ko kung bakit nila ginawa yun. Yung pala, sila ang mga anak ni na Ignacio at Milen. Tama ba? Nagtataka ka siguro kung bakit nakilala ko mag-asawang yun, ano? Simple lang. Pinatay namin sila para bigyan ka ng babala. Anong sabi mo, hayop ka? Masyado mong pinakikialaman ng mga alagad ko. Para makaganti, pinatay namin ang matalik mong kaibigan. Mas lalong nagwala sa galit si Ninong Fred nang marinig niya ang sinabi ni Mang Estong. Walang kaalam-alam ang mag-asawa na nakikita namin ang mga pinaggagawa nila. Maya-maya pa ay bigla kong naramdaman ang pag-init ng katawan ko. Paglingon ko sa likuran namin ni Leo, nakita ko ang mga aswang na danag. Nakita nila kami at akma na sanang aatake sa amin. Mabuti na lang, agad na naihagupit ni Leo ang hawak niyang latigo. Tumama yon sa leeg ng mga aswang, kaya bumagsak sila sa lupa. Dahil doon, nakuha namin ang atensyon ng mag-asawa. Gulat na gulat ang mga ito nang patayin namin isa-isa ang kanilang mga alagad. Ang dalawang aswang naman na may hawak sa tigkabila ang braso ni Ninong Fred ay inatake nito ng suntok at sipa, kaya nakatakas siya sa kamay ng mga aswang. Magsikalat kayo, mga inutil! Sumugod sa aming kinaroroonan ang mga alagad ni Mang Estong. Ngunit hindi pa sila halos nakakalapit sa amin ay nanghina na ang mga ito. Naamoy nila ang mutya ng ilang-ilang sa loob ng katawan ko. Agad silang hinagupit ng latigo ni Leo. Tinamaan sila sa muka at dibdib. Nang bumagsak sila sa lupa, mabilis akong lumapit sa kanila at nilaslas ko ang kanilang leeg gamit ang kris. Dahil doon, nakita ni Mang Estong ang ginawa ko. Hindi! Mga hayop kayo! Pinatay niyo ang mga alagad ko! Sabay ang mag-asawa na nagpalit ng anyo. Bilang aswang na danag, si Aling Juanita ang nakipaglaban kay Ninong Fred. Si Mang Estong naman ang tumakbo papalapit sa kinaroroonan naming magkapatid. Umaangil siya habang tumutulo ang malapot niyang laway. Galit na galit siya habang nakatutok sa amin ang matutulis niyang mga kuko. Sinalubong ko siya ng saksak sa tiyan. Bumaon ang talim ng sandata ko. Ngunit nahawakan niya ang kamay ko at pinilipit niya yon. Mabuti na lang at pinaluputan ito sa leeg ng latigo ni Leo. Pinagtulungan namin siyang atakihin. Gagawin ko rin sa'yo ang ginawa mo sa mga magulang ko, hayop ka. Isinusumpa ko yan. Matitikman mo ang mapait na paghihiganti ko. Umikot ako sa kanya. Bawat pag-atake ko, nag-iiwan yun ng malalalim na sugat sa katawan niya. Nanghina siya dahil sa latigong nakapalupot sa leeg niya. Hindi pa nasiyahan si Leo. Tuluyan niyang iginapos ang latigo sa katawan nito. Hindi siya makagalaw, kaya hindi rin siya makalaban. Kuya, itatali natin siya sa puno ng nyog para matikman niya kung gaano kasakit ang ginawa niya sa mga magulang natin. Yan din ang naisip ko, kasama ng mga alagad niya at ang kanyang asawa. Pahihirapan natin sila ng husto. Huwag niyong idamay ang asawa ko. Buntis siya. Wala kaming pakialam.
Ang mga kagaya niyong mga demonyo, hindi na dapat binubuhay. Isama niyo ang babaeng ito. Niloko niya ako. Sinabi niyang natagpuan na ang mga taong matagal nang nawawala. Nahulog ako sa patibong nila. Sa dami ng pinatay nila, kulang pa ang buhay nila bilang kabayaran. Tumigil ka! Teka! Anong gagawin niyo sa amin? Kung ano ang ginawa niyo sa mga biktima niyo, yun din ang ipapalasap namin sa inyong mag-asawa. Hindi! Wag! Wag! Wag niyong idamay ang asawa ko! Ang mga magulang namin, wala silang kasalanan sa inyo, hindi ba? Naawa ba kayo sa kanila? Di ba hindi? Kaya humanda kayo sa amin ngayon. Hahatulan namin kayo base sa pagkakasala nyo. Pumasok sa loob ng bahay si Ninong Fred at kinuha niya ang lubid, pati na ang mga bulaklak ng ilang-ilang na binili ng mag-asawang aswang sa amin. Pagbalik ay ginapos niya ang katawan ni Aling Juanita sa punong katabi ni Mang Estong. Pinaluputan ang mga ito ng tali upang hindi sila makatakas. Kinuha naman ni Leo ang kanyang latigo sa katawan ng aswang na si Mang Estong. Saka isinabit ni Ninong Fred ang bulaklak ng ilang-ilang sa leeg mismo ng mag-asawa. Nagkamalay agad ang babae dahil nasaktan siya sa amoy ng bulaklak. Tanggalin niya ito! Tanggalin niya! Ang sakit! Ako na lang! Ako na lang ang pahirapan niyo! Huwag na ang asawa ko! Pareho kayong mamamatay sa sikat ng araw. Lalo na sa gagawin namin sa inyong dalawa. Lumapit si Leo kay Aling Juanita at ibinuhos niya ang langis sa buo nitong katawan. Nagkikikisay ang katawan ni Aling Juanita dahil sa sakit at lumitaw ang usok sa balat nito. Hindi na napigilan ni Leo ang galit. Pinaghagupit niya ng hataw ng latigo ang katawan ng babae. Ganon din ang ginawa niya kay Mang Estong at sa mga alagad nito. Ako naman ngayon ang magpaparusa sa inyong lahat, lalong-lalo na sa inyong mag-asawa. Lumapit ako kay Mang Estong. Hinawakan ko ang kamay niya. Agad kong pinutol ang mga daliri niya. Napasigaw siya ng malakas dahil sa labis na sakit. Tama na! Tama na! Ang sakit na! Hindi ko na kaya! Ganyan din ang ginawa mo sa mga magulang ko, di ba? Tandang-tanda ko yun. Kung paano mong pinutol at sinipsip ang daliri nila. Dinukot mo rin ang mga mata nila. Winakwak mo pa ang tiyan. Kaya yun din ang ipaparanas ko sa inyo. Sa inyong lahat na may kinalaman sa pagkamatay ng mga magulang namin. Dinukot ko rin ang mga mata ni Mang Estong gamit ang matalas kong kris. Halos magpapapadyak siya sa sobrang sakit. Nakita ko rin kung paano mong hinugot ang lamang loob ng mga magulang o demonyo ka. Kaya yun din ang gagawin ko sa'yo. Tama na! Tama na! Parang awa mo na! Naawa ka ba sa mga magulang namin, ha? Sa huling gagawin ko sa'yo, hayop ka. Tsak, yun lang magiging katapusan mo. Mamamatay ka na! Malakas kong sinaksak ang kris sa tiyan ni Mang Estong. Halos nagkandaihi siya sa salawal dahil sa labis na sakit. Inikot ko sa loob ng kanyang tiyan ang talim nito. Saka ko winakwak ang tiyan niya. Pumatak ang luha sa mga mata ko. Dahil yun mismo ang nangyari sa mga magulang ko. Hinugot ko rin ang lamang loob niya. Samantalang si Aling Juanita naman, umiiyak siya habang pinanonood niya ang nangyayari sa asawa niya.
Si Ninong Fred, nakatalikod siya sa amin. Ayaw niyang makita ang ginagawa ko sa pinuno ng mga aswang. Tama na! Tama na, Dor! Huwag mong patayin ang asawa ko! Isa ka pa! Kasama ka nila sa mga pumatay sa mga magulang namin. Kaya hindi kami makakaramdam ng awa sa inyong mag-asawa. Mga demonyo kayo! Mga demonyong kampo ng kadiliman! Ubod lakas na pinaghahampas ni Leo ng latigo ang katawan ni Aling Juanita. Pagkatapos, dinukot niya rin ang mga mata nito. Kasunod ng pagwakwak niya sa tiyan nito gamit ang matalas na tali ng kanyang latigo. Pagkaya ng ginawa ko kay Mang Estong, dinukot din ng kapatid ko ang lamang loob ng babae at napatunayan naming hindi siya totoong buntis. Ang dahilan ng pagsusuka ni Aling Juanita ay dahil pala sa amoy ng bulaklak ng ilang-ilang. Lumaylay ang ulo ng mag-asawa habang tumutulo ang kanilang dugo sa lupa. Pagkatapos, nagkulay ube ang kanilang katawan. Indikasyong binawian na sila ng buhay. Nang hihina kaming napaupo sa lupa habang humihingi ng tawad sa Diyos dahil sa walang kapatawaran naming ginawa at walang awa naming pinarusahan ang mag-asawa. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Hindi po namin kagustuhan pumatay. Kuya, masama ang ginawa natin. Ngunit ginawa lang natin kung ano ang tama. Mali niyang gumanti. Ngunit tao lang kayo na inalisan ng pagmamahal ng isang magulang. Darating ang araw na mapapatawad niyo ang sarili niyo. Ngayon nakapaghiganti na kayo sa mga aswang. Panahon na para kalimutan ang pait at lahat ng mga nangyari. Panahon na para bumangon at magsimula uli sa panibagong buhay. Ninong Fred, salamat po sa tulong niyo. Patawarin niyo rin po kami kung nadamay po kayo. Ako ang dapat na humingi ng tawad sa inyo. Po? Bakit naman po? Dahil sa ginawa ng kapatid ko sa mga magulang ninyo. Natigilan kami ni Leo. Hindi namin maintindihan ang sinasabi sa amin ni Ninong Fred. Kapatid ko sa ama si Estong. Masakit sa akin ang ginawa niyo sa kanya. Ngunit kung hahayaan ko siyang mabuhay, maraming tao pa ang mapapahamak. Minsan niya nang pinagtangkaan ng buhay ko nang malaman niyang ako ang pumapatay sa mga alagad niya. Pero, Ninong Fred, bakit inilihim niyo po sa amin ang tungkol sa bagay na to? Dahil yun lang ang naisip kong paraan para malaya kayong makapaghiganti sa kanila nang walang inaalala. Patawarin niyo ako magkapatid. Hindi ko sinasadyang itago ito sa inyo. Mang Fred, kami po talaga dapat na humingi ng tawad sa inyo. Dahil nakita niyo po ang ginawa namin sa kapatid niyo. Hinanda ko ng sarili ko para sa bagay na yun. Ninong, patawad po ah. Hindi ko po alam kung gaano kahirap sa inyo ang ginawa ko po sa kapatid niyo. Tama lang yun sa kanya, Dor. Kaysa maraming buhay pang mawala ng dahil sa kanya. Bago kayo, ako muna ang nagtangka sa buhay niya. Kung wala kayo rito, baka pinatay na rin niya ako. Kaya sinabi ko sa inyo nung nagsasanay pa lang kayo, sa labanan, walang kapakapatid, walang kaibi-kaibigan, walang kamakamag-anak. Basta nasa panig kayo ng kabutihan, wala kayong dapat na pagsisihan. Wala akong nasabi sa mga narinig ko. Niyakap na lamang namin siya at naluluwang humingi ng tawad sa kanya ng paulit-ulit.
Nalaman din namin na walang dugong aswang si Ninong Fred dahil si Mang Estong lang ang nag-alay ng kaluluwa sa hari ng kadiliman. Hinintay namin na sumikat ang araw at sa pagkalat ng liwanag sa paligid, naabo ang katawan ng mag-asawang aswang. Kaya naman, tahimik kaming umalis sa lugar na yon at bumalik kami sa baryo namin. Magmula noon, ay wala nang gumagambalang aswang na danag sa baryo namin. Naglaho rin ang lahi ng mga ganong klaseng aswang. Higit naming pinagsisihan ang mga nagawa namin. At hanggang ngayon, ay humihingi pa rin kami ng tawad sa Panginoon. Dahil pagbali-baligtarin man ang mundo, masama pa rin talaga ang ginawa naming paghihiganti sa mag-asawa. Masama talagang gumanti kahit kanino sa mga nagkasala sa atin. Dahil sa pangyayaring yon, mas pinili namin na maging mabuting tao at pinipilit namin na hindi na makagawa ng kasalanang sadya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At sana po ay may napulot po kayo na magandang aral. Hanggang sa muli. At sana po ay pagpalain po kayong lahat ng Diyos na may kapal.